Ako si OG Big Boy ng Talabahud. Yeah, yeah, TBS 13, Talabahud, OG Big Boy and OG Kyle. Alam mo na naman yun. Wala nang dapat sabihin pa, di ba? Shoutout sa mga homeboys. Yeah, TBS 13, Talabahud lang, OG Big Boy at OG Kyle yan. Sama-sama sa pagtulong, hindi kami nandito para pangalan umugo. May pake sa lugar, maganda nga di kaya. Itong kwento natin mga ka-brotherhood o mga kapatiran sa ating gang mula ng taong 1994 na pumutok o nagsimula ang gang mula sa mga iba-ibang pangalan ng gang. Pinapakilala ko dito o pinapaalam ko rito na ako ay 90s pa lang ay gang na. Gang isa BL2, yung Brown Locust. At dito ay ang main hood namin ay ang Las Piñas Manuyo chapter o Las Piñas Manuyo hood. Ang OG naman namin dito pangkalatan ay si Mike Chica for California. At dito naman sa Las Piñas, ang OG naman namin ay si Richmond Garliando o Monmon. Yon mga utol, ang kwentong ito o ang kasaysayang ito ay katotohanan. Hindi tayo basta humarap sa camera o humarap sa isang usapin na gawa-gawa lang. Mula ng 90s, 94 to hanggang 2002 ay tayo ay namayagbag bilang isa sa namumuno ng gang. Yung gang ay BL2 Brown Locust. Ang buong Talaba na nasasakupan ng 7 barangay, Talaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yun po ang aming hood panahon ng 90s. At doon mga kautol, ang aming mga pananaw ay puro gulo. Hindi pa pwede yung ating gang mapangibabawan ng ibang gang. Ganun naman talaga nung panahon Dapat matigas tayo. Dapat may pangalan tayo. Dapat hindi tayo padadaig sa iba. Kaya, nung panahon na yon, mas pinalawak natin yung gang namin hanggang Cavite. Andun yung Tagaytay, Mendez, Alfonso, Indang. Mas lumawak yung realidad ng gang. At doon, ang mga panukala lang lahat o mga usapin lang lahat, magpakilala ng pangalan, magpapatok ng pangalan, siyempre, trouble. Atin sa mga party, nung panahon kasi may party, pero hindi sayaw, rap party, uso nung panahon na yon. Nung lumabas ang gang, taong 1994, hindi na uso yung party-party. Ano na, may freestyle na nun. May rap event na rin nun, bawat party. Kaya yun ang tinaguyod namin sa bawat member namin o bawat mga homeboys namin. Na aanib ka ng gang na to, aanib ka ng gang namin, ang iyong kalooban, kailangan buo. Kailangan, hindi mo, kailangan na ibenta yung iyong kapatiran dito sa gang. Kailangan, lagi ka lang walang alam. Kailangan, patay malisya ka lang. Pag may mga ginagawang activities yung gang, yung mga bawi, yung panahon, kahit siyang lugar, bawi. Kailangan manatili ka lang tahimik. Kasi nung panahon na yon, hindi uso sa amin yung hindi uso sa amin yung sasabihin mo tawag doon papasikat ka. Hindi. Ang panahon kasi na yon, bawat hood, lahat. Kasi nung mga panahon na yon, iba-ibang gang. Ngayon, ang pinapatunayan ko sa mga homeboy ko, nung panahon na yon, lahat ng OG ng gang ng 90s hanggang tumungtong ng 2000, binababaan ko. Sa Sinatambay, sa Las Piñas Uniwide, sa South Mall, Robinson, Imus, SM Bacoor,
Lahat yan binababaan ko. Kinikilala ko si Noji. Pasensya na sa nababanggit ko na to. Lahat ng OG na yon tagang tinamaan sa akin. Kasi pinapatunayan ko sa mga homeboys ko nung panahon na yon, isa akong OG talaga. Yun ang patunay ko. Isa akong OG ay pagtatanggol ko sila kahit saang lugar pa. Kahit saan lugar, basta tama sila. Yun ang aking batayan noon. Lahat ng homeboy ko, sinasabi ko sa kanila, kung ikaw tama, at walang ginawang paltos, at ikaw ay nasaktan, kahit saan lugar pa yan, bababa ako, bababa kami. Pero ilan lang kami, siguro mga 4, 3, kung sino yung aming sinasabi natin nga palaban, o mga tagang mga hitman sa laban. Mga hindi uurong at duguan, hindi uurong. Papatunayan lang namin sa mga homeboys namin nung panahon ng 90s, nakarapat dapat kaming maging OG nila. Kaya lumaki yung family namin, lumaki yung aming gang na BL2. Lumaki yan at alam yan ng pinaka-mainhood namin ng Las Piñas, ng Manuyo. Sa mga bagay na yon, dumating yung taong 2000, medyo tayo ay nag-laylo, gawa ng may pamilya na, may anak na. Pero andun pa rin yung gang. Nagko-connecta pa rin. Pero hindi, nabawasan na, hindi na tulad ng mga may resbakan, mayroong mga saklolo, baga lagarbyado. Baga dumaan na tayo sa puntong ilihis na natin yung kamalian kasi may pamilya na nga tayo. Alam na natin kung tama ba yung ginawa nila at parang nagkaroon na ng agwat. Hindi na gaya nung panahon na tagang ano pa tayo, walang mga anak, walang pamilya, nalaban tayo kahit saan. Kaya nung panahon na pumasok na yung 2000, ang timanong 2000, medyo ang gang. Kami, isa na rin kami sa medyo hindi naman lumubog na wala, lumaylo lang sa mga activities. Nung panahon to ng BL2, Brown Locust, ayan nung panahon to. Yun mga utol, doon naman tayo sa taong 2007, kung saan pinasok na natin ang True Brown Style 13. Nung panahon na yun mga tol, 2006 ako na aksidente. Nagkaroon ako ng motor accident at doon mga tol, tagang nasagasaan yung aking dalawang paa. Sinanghi ko talaga ng pagkalumpo. Ako'y nalumpo ng higit 4 na taon. Sa 2006 na yung mga ako recover para sa material science. Tagang malalang accident sa dalawa. At nung way back 2007 na wala sa pagka-recover. Kung si kumpare ko to, si parang Tito, OG ng Nyog. OG ng Nyog 1. Siya mismo ang pumunta dito sa akin, sa bahay ko. Habang ako nakakaiga. Retreater ako ng panahon nagpapagaling ng hila. Ng pag-asas. Dinalaw niya ako. Nung ginalaw niya ako, may konti na dala na kaluhan na. Doon sila, hindi ako siya mahal. Sabi ko naman sa kanya, pare, nangyayari ito sa kumbukan. Ito na nga pero ako na nga ako. Hanggang sa mabang ko, aming ginagawa, ako sa akin, pare, nagihalo ako sa'yo. Kilala sa lamar. Kinikilala sa lamar. Mga pwede mong i-adapt na EBS mo. Sabi niya sa akin, di pare. Ngayon, sabi ko kay pare dito, ano yung TBS? Sabi pala na, hindi ko iniisip siya. May ikaw daw, may ganito. Hindi ko iniisip yun. Tinanong ko lang sa kanya, ano yung TBS? Sabi niya sa akin, True Brown Style. Tapos, sino yan? Saan galing yan? Tinanong ko sa kanya. Sabi niya, pare, kung ikaw lumalapit sa akin, lapitan mo naman ako, inopid mo naman sa akin. Pero pare, hindi ikaw ang gusto ko. Kung adapt ko, yayakapin ko yung TBS dito sa Talaba. Gusto ko yung mataas. Gusto ko yung pinanggalingan ng hobby mo.
Mga ilan ko, si paring Tito, ang kasama niya naman si OG Jarul. Nung dumating si OG Jarul, ganun din ang aking kalagayan, nag-usap din kami. At sabi ko kay OG Jarul, kukunin ko yan, yayakapin ko yan. Pero gusto ko, kung sino OG mo, doon ako. So sa panahon na yun, ginawa naman nila. Okay naman. Hinintay ko mga ilang linggo o araw, hinintay ko sila. Yun, hanggang sa nag-message nga na papunta kami dyan pare. Ganito na to. Nung panahon na yun, na siguro mga 2007 nga, matakbo pa rin na gano'n, bago mag-2008. Dumating sila, si OG Marvin Salubsob, si Sacred, Big Case, yung hook malahap na yan, kompleto yan nang pumunta. Saka si Minard, si Dorobo, doon yan. Ngayon, may isa pa kasama sila na yung kanang kamay ni Dorobo. Ni Edward. Kanang kamay ni Edward. Kasama nila. Okay, nagkainuman muna, nagkausap. Hanggang sa makilala na kami. Ngayon, sabi ko kay Marvin, Tol, nagkita na tayo ng Tondo. Moriones, Overcourt. Sabi sa kanya. Hanggang sa, yun, naalala niya naman niya. Sabi niya, oo nga pare. Tapos sinabi ko sa kanya, ang kumpare ko doon yung SK chairman ng Moriones. Sabi ko sa kanya, natanda naman niya. Kasi yung panahon na yun, wala pang hook malahap yung panahon na yun. Maliban sa pagpunta nila, ando na sila. Yung video nila, pinapakinggan na natin. Yung Buhay Gangsta, pinapakinggan na natin. Iniidolo na natin kasi nga yung kanta may laman, maganda. Habang pinapakinggan ko yung kanta na yun, sabi ko, doon pumasok sa isip ko na dapat ibahin, baguhin. Matapos yun, ando na, nag-burn na kami. Si OG Marvin Salubsob, yun siya nag-burn sa akin. Mismo siya nag-burn sa akin nung panahon na yun. Bagamat, nung panahon na yun, lumpo ako, naka-wheelchair ako, accepted ako sa jump. At ito pa yung issue. Dahil ako, namumuna, OG na ako ng BL2, kaya accepted na ako. Baga may hawak na akong gang, may hawak na akong grupo, hindi na kailangan pa patunayan ko sa kanila. Yun naman ang naging usapan namin. Kaya, tagang dinner nila ako, niritwalan nila ako bilang isang sinyales na ikaw ay True Brarsal TBS. Yun nga mga utol, baka sa mga magko-question sa akin, bakit ako accept doon sa jump, sabi ko nga sa inyo sa Alexei ko, ako'y na-aksidente. Halos madumpo, hindi magandang kalusugan. Tinanggap ko niyakap ko ang TBS, Talabahud, dahil ginusto ko rin. At dati na akong humahawak ng gang. Yun nga yung BL2. Dati na akong OG. At may patunay na ako na dapat akong maging OG ng isang barangay. Kaya yun ay nagpagbotohan o napagdesisyonan ng pangkalahatan. Ila Hup Balahap, ila paring Marvin Salubsob, OG Sacred. Yan. Nung panahon, nung napag-usapan namin na sa oras na yon yung TBS ay ibaba sa Talaba. So mga tol, matapos yan, dito na tayo. Nilabas na natin yung panahon na yan na nandyan na ako. 2009 to 2008, nilipon ko yung buong gang dito sa aming barangay Talaba 7. Talaba. Pinatawag ko sila para i-convince ko sila o magbigay din sa akin sila ng comment kung etong TBS gusto ba nilang yakapin dito sa aming lugar. Pinatawag ko si paring Onad, pinatawag ko si paring Kendong, at pinatawag ko siya Pepe, yung mga kilala nung panahon nandito. Nung napag-usapan na namin, yung panahon na yon, sinabi ko sa kanila kung ano yung ritual. At sinabi ko sila, may ritual na ako. Ako na yung sa akin na magmumula. Nandun na sa panahon na yon, tinanggap nila. Ano yung ating propaganda? Ano yung dapat na gawin ng TBS sa Talaba 7? Sa barangay Talaba 7 o Bacoor?
inulat ko sa kanila, ang gusto ko, magkawang gawa. Hindi, ayoko na ng trouble. Katulad ng kinagis na natin nung 90s. Ayoko na nun. Hindi na tayo accepted sa ganun. Ang gawin natin, itong TBS na to, nayayakapin natin. At sa gusto rin, support na kayo, gusto niyo rin, magkawang gawa tayo. Sa barangay natin, sa kabataan. Yun ang ipamulat natin sa kanila. Yun ang gawin natin sa kanila. Ngayon magsisimula ito bilang ritual. May jump, meron tayong burn na sinasabi. At pinaliwanag ko naman sa, pinakita ko naman sa kanila yung burn ko na nagdanaknak pa noong panahon na yon. Hindi sila tumanggi at niyakap nila. At tinanggap nila yung burn na yon. At tinanggap nila yung iba pang ritual. At dun nga, sa panahon na yon, lahat ng kabataan na maumuugnay sa gang noong panahon na yon, kaisa na namin. Naging kaisa na namin sa TBS. Yan, 13 Talabahud. Hanggang sa nagsimula kami na lumapit sa mayor ng Bacoor na si Mayor Strike Revilla, na ang panahon na yon ay wala pang Bacoor City, kundi Bacoor Municipal doon sa bayan, doon sa simbahan. Nagtasa kami ng proposal na ang sinabi namin, ang grupong ito, ang TBS na ito, ay binuo ng kabataan, nagkakaisang kabataan, hindi para sa kaguluhan, hindi para kung saan kaporbisyuan. Binuo ang kabataang TBS ng Talaba 7 Hood para magmalasakit sa aming barangay at sa mga kabataan. Nung pinasa namin ang proposal na yon, ando na nga, nagkaroon ng meeting, nagkaroon ng paghaharap, mga ilang linggo. At doon na nga, na-issuean kami ng ID nung una. Ang in-issue sa aming unang ID, yung tatak pa lang. Yung pirma ni Mayor, tatak. Ngayon, okay, nagpasalamat kami. Masayang opportunity na. Magandang pagtanggap sa amin ng aming Mayor Strike Revilla nung panahon na 2009. Nung tinanggap kami, nagsimula kami ng activities. Unang activities na ginawa namin, school supply, 2012 or 11 sa kabataang mag-aaral sa Barangay Talaba 7. Almost, mahigit 200 kabataan yan na sinuplayan namin o pinabutan namin. Pero hindi lang kami yung may batay. Hindi lang yung TBS nung panahon na yon ang gumanap. In-sponsoran din kami ni Ma'am Lani Revilla, merkado ng panahon na yon, at ni Mayor Strike Revilla. Pa lang yung nag-sponsor sa amin noon. Natutugunan namin yung aming mga activities mula noong 2009 to 2008, 2011 hanggang 2012. Hanggang lumawak yan. Nagkaroon din kami ng kilo ng bigas para sa mga magulang ng mga homeboys na nasasakupan namin. At doon mga utol, biglang nagkaroon ng mga konting error sa mga ibang samahan na narito sa aming lugar. Na nagkaroon ako ng death threat sa buhay ko. Sa kabila ng magagandang ginawa namin sa kabataan sa lugar namin, nagkaroon ako ng death threat. Halos pwedeng madamay ang pamilya ko sa loob ng bahay. Pero hindi ko na i-mention, hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong grupo ang gumawa. Ginawa nila sa akin yan, mga utol, tagang hindi kaaya-aya na hindi ko nagustuhan at hindi rin nagustuhan ng mga homeboy natin sa Talabahud, yung batuhan ako ng granada sa loob ng bahay. Na ako ang granada, kung sumabog, totoong nangyari to. At hindi to ginagawa-gawa lang at may magpapatunay. Kung sumabog, patay ako, sabog ako, lustay ako, pati pamilya ko. Wala. Sa awa naman ng Diyos, mga utol, tagang may mission pa tayo. Sa pagkakaligtas natin sa pagkaka-aksidente at may tao at grupo na gustong kumuha ng buhay natin para lang manaig. Yung kanilang pinaglalabang, di ko alam kung kabutihan o magandang pinaglalaban nila. Binuhay pa rin tayo. Binigyan pa rin tayo mga utol ng buhay
upang ipagpatuloy natin ang pagiging OG ng Talaba Hood. At doon nakita ko yung mga homeboy ko, taga sobrang alala nila. Ikot sila sa isang barangay namin. Inalam nila kung sino may gawa niyan, lahat. At nagpasalamat sila na ako'y buhay pa. Gabi po yun. Along alas 11 ng gabi. Nung panahon na yan. Tagang hinilabutan ako. Hindi ako makapagsalita. Nag-isip ako. Sabi ko, salamat, Lord. Salamat. Kapatid ni Jesus, eto pa rin ako. Buhay pa rin ako. Sa kabila ng anggaranada, dumapo sa aking harapan at ibato ko mula sa labas at di sumabog. Yun nga mga kautol, nagpapasalamat tayo. Hindi nangyari yung kung mangyayari karumal-dumal na ang gawain yun na magmumula sa kabilang grupo. Hindi ito nagpapasikat eh. Kung di gusto lang gumawa ng isang hakbang na hindi kaaya-aya sa mata ng tao, na hindi rin kaaya-aya sa mata ng batas, na hindi dapat talaga maging isang grupo na luluklok sa mga kabataan, magbibigay ng magandang ehemplo. Kaya yung panahon na yon, mga utol, humingi rin naman ako ng mga tulong sa mga kilala kong kaibigan para malaman natin ang mga pinagmulan at nagmula nun. Mula nun, mga utol, hinayaan ko na yung panahon na yon. At tumutok pa rin ako doon sa mga activities namin. At tuloy pa rin kami sa paglapit sa aming mahal na mayor, Mayor Strike Revilla noong panahon, at sa aming congressman na Atilani noong panahon na yan, ng taong 2010 to 12. Hanggang gumanda naman, maging maayos naman. Nagkaroon kami ng mga programa na anti-vandalism. Ang nag-sponsor sa amin ng GS niyan o ng uniform niyan ay si Ma'am Lani, ang ating congressman Lani Mercado Revilla. Halos binigyan kami ng 100 pieces na GS para ibigay sa mga miyembro namin, mga homeboys. Pero ang pakay, magbura ng vandalism sa bayan ng Bacoor. Sa panahon na yan, may video naman yan, naka-video yan. Nung panahon na yan, ang cellphone ko talaga may camera. Ang problema, nawala. Hindi pa allowed kasi yung upload nung panahon na yon. Hindi pa ako marunong mag-upload noon. At nagkaroon din ng sira yung aking cellphone nung panahon na yon. Hindi ko naman nakakalain. Siyempre, ang memory hindi ko nakuha. Para mapatunayan sa inyo na ginawa namin yung panahon na yan, yung anti-vandalism sa buong Bacoor. Lahat ng vandalism, ng lahat ng grupo, binubura namin yan. Binubura namin sa utos ng aming Mayor Strike Revilla at Ma'am Lani. Ang pintura nanggaling kay Mayor Strike Revilla at kay Ma'am Lani Revilla. Ang TBS, Talaba Hood, ay hindi taga-umaccept sa mga kaguluhan. Bagkos mga kautol sa magandang gawa. Ang pagkakaalam ko, ang gusto ko ay maging mabuti naman yung mga henerasyon na susunod na naakapi nila yung mga sinimulan ng TBS Talaba Hood sa mga magagandang gawa at hindi sa kaguluhan, hindi sa anumang trouble. At yung taga yung aming rules ng panahon na yon. At hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagtitipon sa kabilang grupo na may ganap ng pagsanhi ng pagbato sa amin, sa akin ng granada. Isa sa kanila o ilan sa kanila nakausap ko tungkol sa mga bagay na yon. At doon, inamin nila kung sino ang gumawa. At sinabi nila na hindi nila ginawa. Inuutusan sila. Hindi nila ginawa. Ang sinabi nila, hindi ko kaya, may madadamay. Sa suma total, walang sumunod sa taong yon. At nagutos ulit sila sa isa, hindi rin ginawa. Dahil ang dahilan, may madadamay. May mga bata sa loob ng bahay. Suma total, ang demonyong tao, walang sumunod. Siya ang gumawa mismo. At sa kwento nila, nung ibinaba ang TBS ng Talaba Hood, akala nila bubuwag yung grupo nila. Akala nila aalisin yung grupo nila sa aming barangay.
Akala nila, baga kakalabanin sila. Kakalabanin, sasaktan o ano. Ang sagot ko, hindi. Hindi nyo ba nakikita yung aming ginagawa? Puro kawang gawa. Kailan ba kami nagkaroon ng panahon sa inyo para malaman o patunayan nyo yung mga sinasabi nyo? Ang sagot, oo nga, Kuya Big Boy, nagkamali kami. Naamin nila na nagkamali sila. Doon sa pananiniwala nila. Doon sa paniniwala nila, nakakala nila, yung grupo nila, ay tatanggalin ko. O sasagupain ng TBS, Kalabahod. Sabi ko, hindi. Noon pa man, kapatid na turing ko sa inyo eh. Kailan ko ba kayo sinaktan? Nung ako malakas. Nung ako hindi lumpo. Kailan ko ba kayo pinakitaan ng kaharasan? Nakatingin sa akin ng pitik. Kahit sino sa inyo. Hindi. Sa halip, nagsasama-sama tayo tumugod ng fishball para kainin. Doon naramdaman ko naman sa kausap ko na nagsisisi naman siya. Kaya sinabi niya sa akin ng lahat kung sino-sino yung may kagagawan at sino may gawa ng panahon na yun. Ngayon, matapos nun, pinabayaan ko na. Pinasa Diyos ko lahat. Humiling ako sa Diyos. Nagdasal ako na kung ako, Panginoon, binigyan niyo ng pagsubok. Binigyan niyo sa akin yung pagsubok na malupit. Binigyan niyo sa akin yung mga pagsubok na halos ikamatay ko. Sana naman po, ibigay niyo rin sa mga tao na nagtangka sa buhay ko yung pagsubok na gaya ng tinamasa ko para magbago sila. Para maintindihan nila yung kamalian nila. Para malaman nila yung reality ng buhay kung ano yung totoo. Hindi ko hiniling sa kailan na magkaroon, mamatayan sila o anumang bagay. Hindi ko hiniling yun. Ang hiniling ko lang talaga, pagsubok, na gayang pagsubok na dinanas ko. At nung panahon na yun, mga utol, nandun na tayo sa taong 2021, mga utol, medyo, syempre, tutok tayo sa pamilya natin, mga anak natin. Hindi naman habang buhay, binata tayo. Nagkaasawa tayo, nagkaanak tayo. Pinokus natin ang pag-aalaga sa pamilya natin. Ang trabaho tayo. Pero ang grupo, ang TBS, no, nandun pa rin. Nandun pa rin. Pero, hindi na gaya ng dati. Na, nagsasama-sama, nag-happenings, pero meron pa rin mga kontakan sa bawat isa. Nung lumipas na mga taon na 2022 o panahon na yan, may lumapit ulit sa akin na isang member din o homeboys din na, kuya, pare, ikaw ang sinusunod dito sa Talabahod. Boses mo lang, makikinig sila. Ano ibig mo sabihin? Buhayin mo ulit yung TBS. I-active mo ulit yung TBS ng Talabahod. Sabi ko, sa anong paraan at anong mission? Sabi ko. Sabi niya, pare, kung ano yung gusto mo. Ang gusto ko, magkawang-gawa gaya ng dati. Ang gusto ko, magmalasakit sa abot ng makakaya ng mga homeboy natin o yung mga newborn. Sabi ko sa kanya. Okay, sabi niya, okay pare. Sige pare, simulan mo na. Noong panahon kasi na yon, mga utol, isa akong police multipliers ng PHMI. Tuloy pa rin ako sa mga kawang gawa patungo sa City Hall. Umaagap pa rin kami dyan nung inoffer sa akin yung panahon na yon. Kaya, tinanggap ko. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, sige, akong bahala. Ilalapit ko kayo sa City Hall. Ilalapit natin yung gang na TBS, 13, True Brown Style sa City Hall. Ando na nga, mga ilang buwan, ilang linggo, nakilala ko si Serteng. Yan, si Serteng. Nakilala ko sa Agimat. Dahil sa flag ceremony na nagaganap tuwing Monday sa bayang na sa City Hall ng Bacoor, yung aming grupong star na pinamumunuan ni Mampe na hawak naman ng ating hepe ng Bacoor. Noong panahon na yon, nakasama namin si Teng. At doon, sabi ni Teng, sa mga member ko, kaisa ko, kilala ko yan, hindi mo na kailangan pakilala yan. Idol ko yan, sabi ni Teng. Ngayon, titignan ko siya. Siyempre, lumipas yung panahon eh. Nag-iba tayo.
nag-iba yung mukha nila, nag-iba yung mukha natin. Hanggang sa kinausap ko siya. Ngayon sabi niya sa akin, idol kita, big boy. Hanggang sinabi niya sa akin, kinuwento niya na lahat sa akin kung paano niya ako nakilala. Si Teng, ano yan, gang, tags ng Bacoor Bayan. Doon naman nagpasalamat ako. Kasi yung kwento naman niya, maganda naman. Naka-spare din sa atin. Kaya doon, humaba rin yung aming pagkakakilala, nag-chat kami, nagkakilala, hanggang inalok niya ako na, big boy, gusto mo ipasok kita o ipasok ko yung grupo nyo sa SBR. Sabi ko, ano yung propaganda ng SBR? Tapos sabi niya, ang ginagawa ng SBR, big boy, kasi tawagan namin ng big boy big boy pa. Umaaga pa yan sa mga kawanggawa sa Bacoor. Sabi ko, ano ba yung SBR? O ngayon sinabi niya sa akin SBR, yung samahan ng mga Kabitenyo reformado, yung kaya Mayor's Recreation, Kayusan, Kaligtasan, Kapayapaan. Di tinanggap ko kasi maganda, di ba? Maganda. Sabi ko, ayos Ayos, ngayon ayos. Kaya nung panahon na yon, nagtalaga ako ng OG. Isang OG at isang presidente na sasaklaw para sa TBS Talabahud. Dahil nung panahon na yon, abala ako sa pag-aayos ng kandidasi ko o ng aking pagtakbo bilang kagawad ng aming barangay. At may tinalaga nga ako na OG. At pag talaga ako sa kanya bilang OG, tinalaga ko na rin siya bilang presidente. Yung presidente naman nun, umuugnay para sa City Hall, Bacoor, para sa SBR. At bilang OG ka, ikaw naman ang sumasakop sa pangkahalatan na homeboys dito sa yung hood sa Talaba. Ibig sabihin na sa'yo na lahat, di ba? Ngayon, sinangguni ko sa aking groups na si Marvin Salubsob. Sabi ko, pare, open ko sa iyo to, tama ba to? Inopen sa akin ni paring Marvin Salubsob, pare, mali. Presidente siya, OG pa siya. Sino yan? Okay, sinabi ko, pare, ayaw mo siya presidente. Huwag na OG. Dahil bagong generasyon, mga newborn, mamili ka kung sino napupusuan mo, kung sino gusto mo, piliin mo. Okay. At doon, sinoping ko doon sa pinili kong OG nung panahon na yon na sabi ko, Tol, may magbabago. Yung pagka-OG mo, total, di ka naman legit na OG. Hindi pa kita na re-reburn, wala kang pang-burn, at wala ka pa rin mas-mas sa itaas. Tatanggalin ko muna yung pagka-OG mo. Dito ka muna sa City Hall, maging presidente ka muna. Yun, tinabi ko yun. Hanggang, nabanggit ko nga, isang araw kay paring Marvin, ito yung picture, pinasa ko sa kanya. Ayun, sabi niya, pare, yan, okay yan. Doon nga kami nag-desisyon ni OG Marvin sa New Bern na gawing OG at basbasa na OG si OG Kyle ng panahon na yan. At putulin yung pagiging OG ng itinakda kong OG nung panahon na yon. At siya, inilagay ko lang sa presidente, ugnayan sa City Hall, sa SBR, para maging katawan siya sa mga gawaing kawanggawa o malasakit ng SBR, patungo naman sa mga homeboy. Ngayon, si OG Kyle naman, siya naman ang gagawa at mag-sisignal sa mga homeboy niya kung ano yung dapat gawin patungo doon sa SBR na mga gawaing maganda sa ating bayang Bacoor. Yon mga utol, hanggang sa naging ayos na yung Talabahud. Naging okay na, naging malinaw na sa lahat kung sino yung aming sino yung aking talagang OG. Yun nga si OG Kyle. At para maging basbas at maging patunay at maging matatag na siya yung aming itinalaga at aking itinalagang OG sa Barangay Talaba, Hood, Bacoor. Sa isang event na ginanapan namin, ginababa ko sila paring Marvin, si OG Marvin Salubsob, para siya mismo ang siyang mag-burn kay OG Kyle para tapos yung issue sa mga usap-usapan patungo sa ibang hood.
Bakit patungo sa ibang hood, mga utol? Kasi ang Talabahud, mga utol, medyo nung panahon na yon ay pinapaksa ng dalawang OG. Ang dalawang OG na yon ay si OG Dorobo at OG Edward. Nung panahon na yon, mga utol, ang talagang proklama ko, ang OG ko ay si OG Marvin Salubsob. At pagdating naman doon sa kabilang hood, ina-adapt nila na ang Talabahud ay OG Edward na kanya raw ang Talabahud. Ngayon sabi ko, isa lang naman. Hindi na kailangan pag-awayan o hindi na gayang pagtalunan. TBS tayo. Nandun pa rin yun, pasok pa rin yun. Ang akin talagang gusto at ang aking pinapatunayan kung sino yung root ko. Ang root ko, si Marvin Salubsob. At ang root niya ay si Minard Dorobo. Kaya yun yung aking sinasabi sa mga homeboy, sa mga newborn ngayon. Nung natapos yung mga utol, nagkaroon po tayo ng isang patawag. O nagkaroon ng isang patawag pangkalatang TBS na ginanap sa Puda Pari. Ngayon, sa Puda Pari, ang pinag-uusapan lang naman yung Cavite Pride. Sa Cavite Pride, kung sino yung hawak daw ng buong Cavite at kasamang Bacoor, pero hindi ko yung masyadong in-interpret o hindi ko masyadong sineryoso. Umaten kami at pumunta kami doon para ipakilala ko ang newborn OG ng 2003, si OG Kyle. Ngayon, napakilala ko na, okay na, malinaw na ang OG ng Talaba 2003 ay si OG Kyle. Okay na, malinaw na sa lahat. 2022, ayan, 2022, malinaw na, hanggang 2023, malinaw na, ng OG ng Talaba, si OG Kyle. At doon nga, tinapat ko naman sila, matapos ang eleksyon ng barangay noong panahon na yon, nagkaroon naman kami ng usapan ng sinasabi ng puno at mamumuno sa Cavite Pride. Ngayon, inopen ko sa kanila na ang Talabahud, hindi kaanib sa Cavite Pride. Matagal na namin may pundasyon ng Talabahud. Matagal na to. Ang Talabahud ay mananatiling Talabahud. Nasa pamumuno o root namin, si OG Marvin at si OG Dorobo. Sabi ko sa kanila. Pero, ang Talabahud, kung may activities kayo, hindi kami bilang kapatiran sa TBS. Hindi kami tatalikod. Pero hindi para pasakop. Hindi pasakop sa sinasabi lang puno nun. Una sabi ko, ano ba yung agenda ng Cavite Pride? Yung agenda ng Cavite Pride, ipaliwanag mo sa buong namumuno ng Bacoor, OG ng Bacoor, OG ng Cavite. Para hindi ka mapulaan na hindi basta ikaw na agad. Kaya hindi ko sinasabi to sa kanya para galit ako, hindi. Sinasabi ko sa kanya yon para maging malinaw sa mga ibang OG na layunin ng pinapasok mo sa Bacoor. Pinapasok mo na paksyon o ang tawag doon na sinasawag na circle. O yun, sa circle na yon. Paliwanag mo sa mga OG na sinasabi mo na papasok sa circle nyo sa Cavite Pride. Kung ano yung layunin ng pinasok mong Cavite Pride. Para malinawan sila, masuportahan ka. Kasi nung una, sa Puda Pari, sinabi, ganun lang. Walang sinabing propaganda o plataforma. Kaya magulo sa iba. Diba? Ang katulad ko, may hapsa na ako rito Diba? Tapos, papasukin ako ng hindi ko kilala. Hindi, totoo, hindi ko naman siya kilala nung araw na yon. Nung panahon na yun, hindi ko siya kilala. Kaya nga sabi ko, pumunta ako doon, dahil nga TBS, matawag, para ipakilala yung OG, yung newborn OG na si OG Kyle. Pero yun, sa mga kakayanan nila, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kakayanan nila. Pero may nakakarating na rin sa akin kung ano yung mga kakayanan nila. Okay, sabi ko, ang panahon na yun, suporta lang kami sa inyo. Suporta, ganito, kung ano yung gagawin nyo, suporta na lang. Hanggang isang araw, di ba may sinabi ako nga, ginawa akong OG, nung una at ginawa akong presidente. Wala na siya sa OG, saklaw siya sa SBR. Ayun.
Ang ginagawa niya, sinisira niya yung isip ng taga-Aniban Hood. Sinisira niya yung isip na pinamumukha niya at pinangangalandakan niya na siya daw ay buong presidente ng TBS ng Bacoor. Suma total, walang ganon. Presidente siya ng Talabahod, hindi ng buong Bacoor. Hinihingkayat niya yung buong Hood o yung sinasabing puno ng Cavite Pride na makisa sa kanya. Nakarating sa akin yon. Siyempre, agad umaksyon kami ni OG Kyle. Putulin yan, mali yan. Bago pa lang nangyari to, inopin ko na to doon sa sinasabi nilang puno ng Cavite Pride. Inopin ko na yon na gusto nyo ipasok ko kayo o isang ako kayo sa SBR para makasama namin kayo, makiisa namin kayo sa mga gawaing activity sa Bacoor. Una, tumatanggi. Tumatanggi siya. Hindi niya kailangan ng protection. Hindi, sabi ko, hindi protection yun. Para yun sa mga barangay natin. Hindi protection tawag doon. Para yun sa barangay natin. Tayo ay magmalasakit. Okay, sa madaling salita, okay na, nangyari na yun. Hanggang sa mayroon nga paghaharap sa City Hall at nakausap nga namin yung kumakatawan sa SBR at pinaliwanag din namin doon sa sinasabing puno ng Cavite Pride ng kung ano yung layunin ng Talaba at kung ano yung mga balak pa ng mga Talaba Hood para sa amin, sa Hood namin na makakaganda. Okay siya, mag-agree naman siya doon at humanga naman siya ron at sinabi naman na okay yan. Okay yung plano mo, sabi sa akin. Okay, salamat. Sana maging kaisa namin kayo pagdating ng oras na yon. At ganoon na nga, nangyari na nga. Binanggit ko, minention ko yung pangalan niya doon sa namumuno ng SBR. Anong nabanggit ko? Yon, hanggang sa, hindi ko alam, pinatawag yung, hindi ang Talaba, kasi ang Talaba, totoo, nakita ko, wala silang masasabi. Ang Talaba, wala namang gulo eh. Nagkakaroon kasi ng gulo sa Molino. Para matigil ang gulo sa Molino, kumatawan yung gumanap o haligi ng SBR na tukuyin siya at kilalanin siya para makatulong matapos yung gulo, matapos yung rumble, matapos yung awayan diyan sa Molino, Pag-asa, matapos yan, yun ang punto nun talaga. Matapos yan. O ngayon, sa madaling salita, tagumpay, okay naman. Okay, nangyari naman yun, okay. Hanggang ngayon, wala naman kami nababaitaan. Hindi ko lang sasabihin yung nangyari sa paliko, okay na yan. Wala kami nabaitaan hanggang ngayon, okay. Sa madaling salita. Ngayon, ang sinasabi ko rito, ang punto ko sa usapin ito sa interview sa amin ng kwentong kanto, 2009, nag-start kami sa activities hanggang ngayon. Walang nagmando sa amin, wala kaming inidulo. Wala kaming naging influencer. Wala. Noon pa man kami. Hindi ko man sinasabi, yung mga ngayon na 2000 na lumutang na mga kapatid natin na gumawa ng activities, hindi natin kailangan sabihin na ginaya tayo yan. Bigyan natin yan saludo. Dahil naramdaman nila na iba na yung kalakaran. Saluduhan natin sila. Dahil ginawa nila yung karapat-dapat sa kanilang barangay. Hindi yung may inidulo. Hindi yung naakay natin sila. Dahil may puso rin sila na yung kanilang samahan sa bawat hood, igawa nila. Conforme yun sa hood. Kasi ang nababaitaan ko palang hood na magawa na activities sa Kote, diyan kay OGA, kay Utol Niño, yan, diyan ko pa nababaitaan yan. Ang Talaba, ayan, Talaba 3, Talaba T6, Talaba T6 hood yan. At saka yung Aniban. Pero sa ibang hood, wala pa ako nababaitaan kaya kulang pa. Kaya kulang pa. Hindi pa tagang success ang lahat. Yung iba, nasa ano pa rin karimlan ng trouble Karimlan ng kusunada, yabangan. Kung nandun sila sa TBS, yung OG nila, tutulungan sila, o ibang homeboy nila, tutulungan sila. Kailangan, reforma pa rin. Iayos pa rin yung mga homeboy na mga pumapasok. Dapat yung OG na umahawak dito, may patunay. May patunay na dapat siyang galangin
ng mga homeboy na bago. Na may patunay na kayang gawin at susundin siya ng mga homeboy para sa mga magagandang gawa. Yun dapat. Mga utol, dapat sa mga OG natin, nakikita ng mga homeboy na respeto. Ibig sabihin, hindi naman tagang respeto yung tagang kala mo, wala kang ginawang ano sa sarili mo, masama. O kala mong napakabuti ka. Hindi, respeto bilang hinahawakan mo sila sa magagandang gawa. Respeto na pinapayuhan mo sila sa magagandang salita. Bilang ikaw ay veterano at mas nauna sa kanila. Huwag mong iluklok sa kanila at huwag mong iligay sa ikaisipan nila yung mga naunang panahon. Na kung ikaw ay palaban, kuno, at agang dirador kuno, na wala naman totoo, hindi naman patunay at wala naman patunay, huwag mong ikisiksik, huwag mo silang bulagin. Huwag mong bulagin yung mga homeboy nyo. Sa akin na sinasabi ko lang to, para ma-reforma tayo ng ayos. Kasi meron tayong mga OG na nag-OG-OGhan lang eh. Tinalaga lang OG dahil nagkasama ng matagal. Nagkasama ng kung saan bagay. Kasi nung panahon, sabi ko nga, duduktong ko lang, nung panahon na bago ako mapasok at bago ko hiniyakap ang TBS, tagang ang kanilang rules bilang OG, kailangan berador ka at nakatira ka na. So ngayon, sinatanong nyo kung ako nakatira na at berador ako, tanong nyo lang sa mga taong kilala nyo sa panahon ko at sa panahon ng mga gang ng 90s. At hanggang ngayon, tanongin nyo. Yun na lang, hindi ko iniyayabang to. Sa halip, ginagawa ko tong halimbawa sa mga homeboy ko at ang homeboy natin na huwag tularan. Dahil iba noon, iba ngayon. Bakit iba noon? Noon walang CCTV. Ngayon may CCTV. Kaya hindi pwede yung kalokohan natin. Hindi pwede yung yabang natin. Kaya sa halip na gawin natin, mga utol, bilang OG ka, at alam mo namang may patunay kang OG ka, at alam naman sa itaas na ikay OG talaga, turuan mo sila ng magandang gawa sa panahon ngayon. Sa anong magandang gawa? Activities. Bagamat may katigasan ng ulo yan, matatapang yan, mayroong tira din yan, sa gulo, hindi na-atras, pamulat mo sa kaila na kaya yung gawin, yung activities na to. Anong activities? Kawang gawa. Anong kawang gawa? O, simulan natin sa feeding program. School supply. Kilo ng bigas para sa mga magulang. Kilo ng bigas para sa mga kabarangay natin. Simulan nyo yan. Ipakita nyo yan. Para hindi lang isipin nila na ang laman ng isip nyo ay puro kaguluhan. Kasi ang bagay, ang nagagawa, dalawang isip ng tao yan eh. Nakatulong ka na, masama ka. Hindi ka tumulong, masama ka. Pero huwag mo lang intindihin yan. Huwag mong pag-iintindihan. Gawin mo yung tama. At alam mong ikakasiyahan ng puso mo. At alam mong pagtutularan ng iba pang henerasyon na dadaan sa lineup ng Talabahud o anumang hood na ang OG na nakalipas, ito yung kanilang daladala. Kaya nga mga kautol, nung itinilaga ko si OG Kyle, yun na gandang sinabi ko sa kaila. OG, ganto. OG Kyle, ganto. Kaya ba? Kaya kuya. Kaya. Kasi ako, di ako papatawag na OG. Ayoko. OG ako, oo. Pero siya sa akin, kuya, masaya na ako doon. Kaya sabi ko, OG Kyle, ikaw ang OG ngayon. Kaya ba? Gawin? Kaya, kuya. Okay, salamat. Ano ang ibibigay natin? Iwas sa gulo. Gawa ng mabuti. Kapain ng tao, kung tunay o hindi. Hindi masama humingi ng tulong, sponsor saan, bagay, munisipyo o anumang tao. Basta papatunayan mo sa kanila na ang sponsor o pera o anumang bagay na hiningi mo sa kanila may patunay na ibinigay mo sa kapwa at ginawa mo. Yun ang magiging patibay ng tiwala ng ibang tao at kung sino pa man na nilapitan natin bilang sponsor sa mga kawang gawa natin. Kasi dito sa TBS Talabahud, nagpopondo tayo. Sa totoo lang, sinasabi na nga sa akin ng OG ko at ng mga homeboys ko eh, pahinga naman tayo kuya. Straight tayo sa kawang gawa. Sabi ko sa okay lang yan. Basta kaya ng pondo at may pondo, hingi lang tayo ng karagdagan. Okay. Sige ngayon sabi ko sa kanila, sa loob ng isang taon, ang activities natin every 6 months. Kung ano okasyon,
Kung okasyon ngayon ay December, anong dapat gawin nyo? Pagtulungan natin. Doon, nagpapasalamat ako sa kanila. Tagang nakita ko naman. Kahit siguro nakukulitan na sila sa akin minsan sa mga payo ko, ginagawa pa rin nila. Tinutugon pa rin nila para lang magampanan namin. Kahit puyat sila o kulang sila sa tulog, tagang pinakita nila sa akin, ginagampanan nila. Diba? Ginagampanan nila yung gawain ng TBS, Talaba, Seven Hood. Kaya sabi ko nga, kami pa man ay noon pa man gumagawa ng activities mula ngayon sa bagong henerasyon ng 2002 hanggang 2003 hanggang 2005, si OG Kyle at kanyang mga homeboys patuloy pa rin na gumagawa. Wala kaming naging tawag ito, inspirasyon. Ang inspirasyon namin, sarili namin, at yung mga taong nagtitiwala sa amin. Dahil sa panahon nung nauna, hindi naman natin sila nilapitan. Walang TBS sa buong Bacoor na nilapitan ko para lang sa mga activities o saan pa mang gusto naming gawin. Wala kaming nilapitan. Bagkos, tinatag ko ang Talaba Hood ng buong puso, buong kakayanan ko dito sa Talaba 7. Sa ngayon ay Talaba 1, sa merging Talaba 1, Talaba 3, Talaba 7. At ngayon, meron kaming mga OG na naka-line up sa buong Talaba. Ang Talaba 2, si OG Fante. Yan. At sa Talaba T6, tayo ay nagsasala pa lang. Pero meron tayo doon, si OG Aris. Pero gusto natin maging maayos ang lahat. Kaya dito mga utol, sinasabi ko po sa inyo, pinapaalalahan ko kayo, huwag nating iangat ang sarili nating bilang OG kung wala tayong patunay at walang magpapatunay na mga homeboys o mga veterano na ikaw ay ganun nga nung araw. Huwag natin iangat, pero susuporta kami. Kung sino man ng mga hood na lumapit sa amin, sabot ng aming makakaya, susuporta ang Talaba Hood. Kaya mga utol, itong usapin natin na to, hindi to sa pasiklaban, patamaan, real talk lang, sabihin natin yung katotohanan. Kung ano ang TBS Bacoor, kung ano nangyayari sa TBS ng buong Cavite, at kung sino sa TBS ang gumagawa at sumusunod sa mga sinasabi nating protocol na ngayon ay gumagawa ng activities o gumagawa ng kawang-gawa sa kanilang community. Dapat yan namomonitor. Dapat yan inaalam. Dapat yan, sinasabi natin, meron tayong pangkalatan, dapat yan nakabook. Dapat yan pinapatawag. Dapat yan sinusugurado na bawat OG ng sinasabi natin Cavite o Bacoor, nagkakaroon din ng katulad ng to. Yung pinaulakan tayo dito sa interview ng kwentong kanto, dapat balang araw o isang araw lumabas din kayong mga OG rito at sabihin nyo kung ano ang nagawa nyo sa inyong hood at sabihin nyo kung bakit kayo naging bagay o dapat kayong tularan ng mga homies nyo. Kaya mga utol, sabi ko po sa inyo, ang Talaba Hood patuloy pa rin po kami sa mga gawaing makakatulong sa aming barangay o sa kapwa. Dito, walang payabangan. Bawat OG kailangan may patunayan. At dapat bawat OG may karanasan. At ang dapat bawat OG ito ay mayroong disiplina sa kanyang sarili at hindi tutularan ng mga homeboy sila na kung ano yung mga bagay na mali, siya ring mali ang gagawin. Yon mga utol, tanging masasabi ko lang sa inyo, kailangan lahat tayo may aral. At ako bilang OG ng Talaba, puspos na rin yung aral. Puspos na rin yung naging experience ko sa iba-ibang tao. At doon nga po, sabi ko mga utol, hindi lahat, hindi como TBS kasangga natin. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ko sisiraan, aral to. Hindi ko sisiraan ang natin, ang samahan natin. Ibig sabihin, lagi natin i-level. Hindi lahat tayo mga TBS tayo ng isip. Aralin natin ang bawat isa sa atin. Kung dapat ba natin itong suportahan o dapat ba natin itong pakisamahan. Dito sa Talaba Hood, welcome sa amin dito lahat ng TBS, pero siyempre, hindi lang naman sabi natin matagal. Kasi
ang mga homeboy natin dito at ang OG natin dito, hindi bagito. Bata to pero hindi bagito. Aral din to. Kaya alam mo yung mga kilos nyo kung may pakay kayo sa aming hood o meron kayong gustong gawin sa aming hood, alam namin. Kaya maaga pa lang puputulin namin yun. Yun yung mga aral na sinasabi namin sa inyo na na-adapt na namin at na-adapt din ng mga homeboy natin dito at ng mga OG natin dito. Sa akin bilang aral sa akin noon, tagang ang ginawa ko lang talaga, puro pakigsama. Kahit yung buhay ko, nasa panganib na pakigsama pa rin ako. At wala akong homeboy nung panahon na yon na ginipit. Wala akong homeboy na, sa totoo lang, wala kaming pondo nung panahon na yon. Ako yung nagsasakripisyo. Akin yun lahat. Masaya naman ako. Okay naman dahil may mga natao nga nag-sponsor nung panahon na yon. Kaya, yun, yung aral ko, hindi ko mo tayo OG, lagi lang tayo mayroong laman ng bulsa. Unawaan din sana tayo ng mga homeboy natin na suportahan sa bawat oras, araw o activities. Dumadaing din tayo minsan. Ang aral dito, wag lagi iasa. Wag lagi iasa na akala natin laging paldo sa salita, di ba? O laging may pera. Hindi. Naubos din ang pondo natin. At ang isa pang aral, sabihin ko sa inyo mga utol, huwag niyong babastusin yung mga home girl nyo. Dahil mulat sa pool na naging gang ako, hindi ako nang bastos ng home girl. Kaya, ginagalang nila ako. Labas ang ritual ng home girl sa personal na gusto natin. So, yung sasabihin ko, kasi bakit? Meron ilang nakausap ako na home girl na nandito sa amin na merong food na hindi maganda yung tema. Hindi na lang sasabihin kung paano at sang hood. Basta iwasan nyo na lang yon. Kung talagang nasa reality kayo ngayon ng mga kawang gawa, tanggalin nyo yung mga protocol nyo na hirap-sarap, bad yun. Hindi pa pwede yun. Iba na ngayon. Totoo lang, iba na ngayon. Tanggalin nyo yun kung sino mang OG na yun. Tanggalin mo yan. Totoo lang yun. At once na, hindi, ito, real talk once na mayroong ulit babae o homegirl na magsumbong sa akin tungkol sa ginagawa ng OG na yun, bababaan kita. Totoo yun, bababaan kita. Kasama ko yung homegirl natin para bilang witness sa ginagawa mo. Yung araw dito, huwag kayong manyakis. Huwag kayong manyakis. Hindi komo OG kayo, piling kayo, pogi at pangit kayo. Hindi usapan yon. Ang usapan dito, OG ka, mabait ka, may tsura ka, magalang ka. Oh, wow. Siyempre, hahangaan ka ng ating mga homegirl. O, di ba? Yun, hangaan ka. Pero hindi siya sabing mabastusin mo sila. Dito sa Talabahud, wala ditong ganun. Lahat dito, respect namin yung mga homegirl namin dito. Kaya sabi ko sa inyo, ang aral dito, maging isang tapat kayo. Isang tapat kayo sa mga homegirl nyo. Sabihin nyo yung dapat nyo sabihin. Sabihin nyo yung mga homeboy nyo na hindi dapat bastusin yung mga homegirl. Hindi ko mo, yan nalalaman yung kabastusin. Hindi pa rin, babae yan Babae yan. May kahiyan yan. Sabi ko nga sa inyo, iba yung personal na usapan nyo. Kaysa doon sa mga harapan ng mga homeboy at mga OG. Dalangin nyo sila, pagkarap natin sila. Maliban lang, sabi ko sa inyo, kung girlfriend nyo yan, okay yan, walang problema yan. Sa mga homeboy naman, isang aral ko rito, minsan hindi, sa Talabahud okay lang naman. Yung nag-welcome kami ng tagalabas na nag-reburn, okay yun, nag-reburn, okay, nakatingin naman sila sa amin ng jump, nasa tamang proseso sila, okay yun. Pero sabi ko nga, ano pinasok mo sa Talabahud? Activities, kawang gawa, andun yung ating pagkakaisa, magpopondo tayo. Pag nandito na kayo, yakapin nyo yun para matuloy yung mga kawang gawa natin. Tuloy-tuloy nyo yun. Yakapin nyo yung sinumpaan nyo. Hindi ko mo pinasok nyo na, nakapasok na rin sa Talabahud. Babaliwalayin nyo na at sasabihin nyo, TBS kayo sa ibang hood. Hindi yun. May gampanin tayo. Kaya nga, niyakap natin yung hood Andun yung mga rules natin Ang gampanin dapat obligahin Na wala nang problema, wala kang ngayon. Iharap mo yung sarili mo. Suporta ka sa grupo.
Bigay mo yung sarili mo lang, wala kang ambag para tumulong. Lahat ng homeboy na yayakap ang bawat hood, yakapin nyo. Huwag lang gamitin. Huwag nyo gamitin. Huwag nyo gamitin yung hood namin, huwag nyo gamitin yung ibang hood. Yakapin nyo. Patunayan nyo na kayo TBS talaga para sa kawang gawa. Conforme doon sa hood na talagang may binibitbit na kawang gawa. Yun lang po yung aking aral na may open ko sa inyo mga utol. Bilang OG ng 90s, paksa lang natin dito bilang naging gang tayo at tumawag tayo ng TBS. Yun lang yung ating pinapaksa natin dito at saka sa mga nangyayari sa ngayon. Yun mga utol, sa pagtatapos ng ating komentaryo o pag-uusap na to, shoutout po sa kwentong kanto at salamat sa kanila. Binigyan tayo ng oras ng pagsasama-sama natin dito sa ating pag-iisang usap. At shoutout po sa ating apat na pinamunuan at pinagmulan. Si Veterano Uno Joseph Saitan. Bagamat yung iba sa kanila ay sumalangit na, dapat respetohin natin sila. Kung saan nagmula ang True Brand Style 13. Yun. At Veterano 2, si Maynard Padrino. At Veterano 3, Rino Loco. At Veterano 4, Edward Estilo. Shoutout sa inyo, mga puno ng mga ninuno. Narinig ko yung kay OG Kyle. Puno ng mga ninuno, shoutout sa inyo lahat. Bagamat yung iba sa inyo ay sumalangit na, respeto pa rin ng TBS sa inyo. Ang Talaba Hood at ibang hood sa buong Pilipinas ay saludo sa inyo. At kundi sa inyo, walang TBS 13. At shoutout din sa aming sa aking roots, si Marvin Salubsob at ang grupong Hook Balahap ng Tondo Fried. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout din kay OG Jarul, OG Miko ng TM Ginto. Shoutout sa inyo. At siyempre shoutout sa aming utol at laging nakakasama namin. Pero gusto namin maging OG to. Utol ninyo sa Potihood. Nakasuporta lagi sa atin. At shoutout din kay Philip Mabunga. Siya yung nag-push, siya naghanap, o siya nag-present para maghanap yung interview natin na to. Si Philip Mabunga na aka Muymoy. Salamat sa iyo, tol. Shoutout sa suporta mo sa aming mga soundtrack. Napakalaking tulong mo sa amin. At sabi ko nga, hinihintay ka namin sa aming hood. Shoutout din sa sa BL2 ng Manuyo Hood. Kay paring Monmon, kay paring Dave, kay paring Reiko, kay paring Gilboy, at kay paring Bogs na rin, shoutout na rin. Yan yung mga 90s na gang na unang kwento ko na tagang aming pinagsamahan. At sa iba pang homeboy ng Manuyo, BL2, Las Piñas, shoutout sa inyo. Bagamat nalimutan ko na yung ibang pangalan nyo, shoutout sa inyo. At di ko kayo malilimutan dahil dun ako nagmula at sa inyo ako nagmula. Yun, shoutout din sa mga homeboy natin dito sa Talaba at Parañaque, Las Piñas, Nyog, Habay na sumusuporta at nasa circle ng Talabahud. Shoutout sa inyo at salamat sa inyo at tuloy lang ang tiwala sa ating hood, sa ating samahan, TBS 13 ng Talabahud, Bacoor. Shoutout din mga tete kaya paring utol Melvin Monyo. Siya sa isa sa nakakalubagan loob ko. Kay Melvin Monyo talaga. Shoutout sa kanya. Tagang una pa lang, ilang siya sa akin pero bandang huli, nakita ko ang dapat siyang pagkatiwalaan, matibay. Yan si Utol Melvin Monyo. Shoutout sa lahat ng TBS, sa lahat ng OG na umahawak sa Bacoor, at shoutout sa buong OG ng Cavite. Hindi ko man matandaan yung mga pangalan nyo, shoutout. Ayan, sabi natin kay OG Zero, ayan, nakaututan dila ko na rin, nakausap ko na rin yan, nakalubagan loob na rin. Shoutout sa'yo.
OG Zero. At sa new coming na OG, shoutout ay Pante. At saka sa new coming na OG ng T6, hindi ko pa malaman pa kung sino, shoutout din. Kung sino yung tatalaga namin dyan. Pero itaguyod natin ang Talaba Hood. Yun mga utol at magandang gabi at lalo na sa mga homeboy natin na nakasuporta ngayon at walang sawang tumutulong at gumagabay sa ating OG Kyle. Tagang suportado nila si OG Kyle. Nakikita ko naman, sumusunod naman sila. Shoutout sa aking OG Kyle. Ngayon mga utol, next episode sa susunod na kwento kwentong tanto ang istorya naman ni OG Kyle. Kung paano at nagmula at tinanggap niya at niyakap niya ang TBS Talaba Hood. Magandang araw mga ka-homies at mga OG. God bless. Yun mga utol, nilalapit ko po sa inyo ng suporta. Follow niyo sa kanilang page ang kwentong kanto. Hiningi ko po yung inyong suporta sa kanila. I-follow niyo po yung page nila. Malaking tulong to sa ginagawa nila mga utol. Follow lang po mga utol. Mula sa Talaba Hood, supportahan natin ang kwento kanto. Yeah, TBS 13 Talaba Hood, OG Big Boy and OG Kyle. Alam mo na naman yun. Wala nang dapat sabihin pa, di ba? Shoutout sa mga homeboys. Yeah, TBS